Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dahil sumapit na ang panahon ng tagtuyo o El Niño sa bansa, nagmungkahi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mitigating measures o paraan upang maibsan ang posibleng epekto nito sa mga palaisdaan at yamang tubig. Kabilang sa mga mitigating measures o hakbang ay good aquaculture practices, pagpapababa ng stocking density ng fish pond at pagbibigay ng sapat na pagkain sa isda, pati na rin ang pagpapalalim ng fish pond at palagiang obserbasyon sa kalidad ng tubig, temperatura at mga sakit sa palaisdaan na dapat maiwasan. Muli nagpapaalala ang BFAR sa mga mangingisda at may palaisdaan na ugaling sundan ang mga hakbang o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa bukod pang impormasyon. Isang babae ang sinaklolohan ng Bureau of Immigration o BI matapos itong maging biktima ng mail order bride scheme. Tutukon ang buong detalye sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Isang babaeng nagtangkang mag-abroad patungong China ang sinaklolohan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong maging biktima ng mail order bride scheme. Ayon sa BI Protection and Border Enforcement Section, ang hindi pinakilalang biktima ay nasa edad na 20 taong gulang na sinamahan ng lalaking Chinese national na 30 taong gulang. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, agad na pinagsuspetsahan ng mga nakadestinong opisyal ang tinutukoy na kasal ng biktima sa kasama niyang Chinese. Kung kaya't agad silang itinungo sa iProbes at doon kalaunan inamin ng biktima na walang kasal na nangyari sa pagitan nila ng lalaking Chinese. Nilinaw naman ni Tansinco na isa na naman itong uri ng modus kung saan ang biktima ay pinagpapanggap na asawa ng isang dayuhan upang dalhin sila abroad at doon makapagtrabaho. Matapos mainspeksyon ang biktima at dayuhan, itinungo sila sa Interagency Council Against Trafficking para sa bukod pang investigasyon at kaukulang kaso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Mayon. Bumaba na sa mababang antas at posibilidad ng pagsabog ang bulkan, kaya't minabuti na ng PHIVOLCS na ibaba ang antas nito. Gayunpaman, nilinaw ng PHIVOLCS na ang pagbaba sa alert status ng Bulkang Mayon ay hindi nangangahulugan na tuluyan ng natapos ang aktibidad nito, kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapaalala ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. Supply ng isda tinitiyak na sapat sa Holy Week. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Bureau of Immigration sumaklolo sa biktima ng mail order bride scheme sa NAIA. 4 na PCG personnel sugatan matapos ang engkwentro sa West Philippine Sea. Philippine team humakot ng medalya sa 2024 Dutch Sambo Open. Tan-Conscian siblings dinomina ang kompetisyon. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang kasama ng kaniyang delegasyon ay bumisita si Major General Park Chang-kyu, Commander ng Air Defense and Control Command ng Republic of Korea Air Force o ROCAF sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ang delegasyon ng ROCAF ay sinalubong ni Philippine Air Force Wing Commander of 5th Fighter Wing, Brigadier General Leo Fontanilla.
Layunin sa pagbisita ang magsaliksik ng mga paraan upang mapahusay ang mga kakayahan ng sundalo tulad ng joint training exercises, pakikipagpalitan ng mga kasanayan at pagsigurado sa pagpapanatili ng sasakyang panghimpapawid ng FA-50. Isinusulong na sa Senado ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi sumipot sa kanakatakdang pagdinig sa kanya. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Isinusulong na sa Senado ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, matapos hindi ito sumipot sa itinakdang hearing sa kanya. Ito ang kinumpirma ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Head na si Senator Risa Hontiveros. Ito ay dahil sa ipinadalang liham ni Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na ipinagpapaliban ang inihaing sapina ng Senado. Ayon sa liham, ang sapina ay paglabag umano sa fundamental at sacred constitutional rights ng pastor. Paggigiit naman ni Senator Hontiveros, kung papayagan ang pangiisnab ni Kibuloy ay mawawalan umano ng kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng investigasyon. Kaya naman iminungkahi niya kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagpapalabas ng arrest order kay Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng human trafficking at sexual abuse. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng intensive cleaning at diklaging sa mga baradong kanal sa Metro Manila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Flood Control and Sewerage Management Office kamakailan. Ito ay upang maiwasan ang posibilidad na magdulot ng mas malaking problema sa mga komunidad. Ang operasyong ito ay layong linisin ang mga daluyan ng tubig tulad ng mga kanal at mga estero kung saan hindi makaagos ng maayos ang tubig. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas program ng Administrasyong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. Supply ng isda tinitiyak na sapat sa Holy Week. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Bureau of Immigration sumaklolo sa biktima ng mail order bride scheme sa NAIA. 4 na PCG personnel sugatan matapos ang engkwentro sa West Philippine Sea. Philippine team humakot ng medalya sa 2024 Dutch Sambo Open. Tan Conscian siblings dinomina ang kompetisyon. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinugod sa ospital ang kaniyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Pangulo, sinabi ng mga doktor na nagkaroon ng bahagyang pneumonia at nilalagnat ang kaniyang ina. Hindi naman umano nahihirapan huminga ang dating First Lady at binigyan naman siya ng antibiotic ng mga doktor. Ikinababahala ang 6 na communal irrigation system sa Camarines Sur kung saan sinabing nasa critical level na. Pakinggan ang balitang nakalap mula sa iba't ibang panig ng rehiyon sa bansa. Mula sa One Media Network Naga, narito si Melvin Machado para sa balita. 6 na communal irrigation system sa probinsya ng Camarines Sur ang nagpaabot na ng report sa National Irrigation Administration dapit sa luway-luway na pagbaba kan sukol kang tubig na epekto na kang El Nino phenomenon. Susug ki Miss Maria Cleofe Barraero, Regional Spokesperson kang National Irrigation Administration, may kasuguan sumod sa sainda na tutukan ang mga lugar na maapektaran kang El Nino. So digdi po sa Camarines Sur, ang mga affected is ining Binanwaanan sa Pili,
And we also have mga CIS po ini, mga inaapod ng communal irrigation system. Ang Binanwaanan Pili, Fulyosco Pili, Iyagan sa Balatan po ini, Lologon sa Baaw, and Palo sa Balatan, and San Isidro Pump Irrigation System sa Buhi. So ini po nakabugtak digdi na ang mga water level and source ninda nasa critical, and nagre-request na ning mga pump augmentation. So iyon na po si pinagigibuhan ng paagi. Sa covered court kang National Irrigation Administration Bicol, nakaredy naman ang augmentation pump na ipapasubli sa mga Communal Irrigation System o CIS na pinagmamanihar ngunyan ka mga Irrigators Association. Kabali subot sa nainot na nakapag-request in augmentation pump ang Kabugaw Milor area na may maluyan ng tubig para sa saindang umahan. And digdi sa Camarines Sur, in particular, igwa kita ning mga identified na mga lugar na apektado kang El Nino, kung saan po, kukuanon nga ni actually ngunyan na daw itong inaapod ng augmentation pump para darahon duman sa Kabugaw Milaor. Kasi ito si naenot na nagpaabot talaga ning information na may problema nga ni sinda tada inaabot ning tubig itong sa indang umahan. Ang bilang ka mga communal irrigation system na apektado kang El Nino phenomenon sa Camarines Sur, ang initial pasanamat ng padagos subot ang ginigibong monitoring kang NIA Bicol. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Dinomina ng magkakapatid na Tanconshan ang panalo ng Pilipinas sa nagdaang 2024 Dutch Sambo Open na ginanap sa Delfzijl, Netherlands. Kapwa nakamit ng magkapatid na sina Sydney C. Tanconshan at Chino C. Tanconshan ang unang dalawang ginto sa ilalim ng Women's Above 80 kg Senior Category at Men's Above 98 kg Senior Category. Habang ang isa pang ginto ay naiuwi naman ni Ace Larida matapos pamunuan ng Men's Below 88 kg Masters Division. Bukod dito ay nakamit din ni Paulo Tanconshan, kapatid ng dalawang gold medalist, ang pilak na medalya para sa Men's Below 98 kg Masters Division at bronze medal kay Ace Liniop para sa Women's Below 80 kg category. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon ibinabana sa Alert Level 1 status. Supply ng isda tinitiyak na sapat sa Holy Week. Pastor Kibuloy pinapaaresto na ng Senado matapos hindi sumipot sa itinakdang pagdinig. Bureau of Immigration sumaklolo sa biktima ng mail order bride scheme sa NAIA. 4 na PCG personnel sugatan matapos ang engkwentro sa West Philippine Sea. Philippine team humakot ng medalya sa 2024 Dutch Sambo Open. Tanconshan siblings dinomina ang kompetisyon. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.